The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na naman pong araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan na makasama kayo 42,047 barangays upang pag-usapan natin ang mga mahalagang probisyon sa Local Government Code. Kasama natin ang maganda, ang magaling, Miss Congeniality, ang lulubog, lilitaw, Kagawad Marie Formentera Ferrer. Naghang salamat, Kags Butch. Isang maayo o malipayong adlaw kaninyon tanan. Ako po ang inyong lingkod, ang nagbabalik, Kags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama pa rin po ang ating napakasipag at pinagpipitagang kapitan, Cap Dondon Francisco. Alam na ganyan ka. Magsalita ka ng ganyan. Ang bago naming host. Okay? Sa mga kapwa ko public servants. Okay, salamat sa mga nanonood sa SBT. Laging tatandaan nyo, ang tanging may iwan po natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito Sa barangay tayo. Wow. Wow, welcome back mga kabarangay. Siya na po talaga yung Bago kaming host. nagsimula. Welcome back, Ayan. Kags Marie. Kamusta naman po kayo? Ayan, sobrang na-miss ko yung ating show at napakagaling po ng aming mga host talaga dito sa Barangay Tayo for giving informative and yung pinaka-recent topics and updates pagdating po sa usaping barangay. Huwag ko kayong maniniwala kay Kagawad Marie. Dahil Nauuto lang po siya. malaki-laki ang kanyang kasalanan, kaya siya Bumabawi po siya. Pero huli tayo, natutuwa naman ako, SK Mai, dahil huli tayo na kompleto nung naandito pa yung Liga ng Barangay. Opo. Yes. Parang 2027 pa yun. Na-advance. Pero it feels good, Kags, no? Yes. Nasabay-sabay po tayo ulit na bumate sa ating mga kabarangay. Kaya, kayo, Kap, parang may gusto po po kayo. Parang anong idagdag kulay ka. natin, no? Pinag-usapan ba natin to? Puro, dark Opo. colored clothes? Actually, pagod ako eh. Kaya lang, nung nakita kong parating na si Kagawad Marie, nawala yung pagod ko. Opo. Parang pagod na ako. Parang sayang naman po yung chance, Kags. Kaya nga. Actually, napakabait po ng aking katabi, si Kags Marie, at binigyan niya po kami ng pagkakataon na makasama siya. It's an honor for us, mga kasama natin. At may mga manifestation po siyang sasabihin ngayon sa mga segments po namin. Alam mo, every time na babalik ako for this show, laging meron tayong mga Init na topic. hottest Kags. topic, Opo. lalo na ngayon yung pinaka-recent development po regarding sa BSKE. Galing naman sa Kaya, Railway talaga. aabangan po natin yan mga kabarangay. Aral na aral. Parang hindi po nawala nung matagal si Kags Marie. Parang Talagang- hindi halatang hindi siya prepared. Opo, updated na updated pa rin po. Pero ayun nga po mga kabarangay, katulad po ng sinabi ni Kags Marie, meron po tayong nababalitaan ngayon, Kags at Kap, na meron nga pong balita na more or less 99% daw po ang kumakalat ay tinigil na daw po ng COMELEC ang 2025 BSKE preparations. Kaya abangan nyo mga kabarangay dahil pag-uusapan po natin yan sa ating second at third segment. Yan. Maraming salamat, Opo. SK Mai. Totoo yun. Naandun po ako kanina sa press conference nila. Aside from sa mga memorandums na nabasa natin. Ayan nga po ang ibabalita natin mamaya, Kags. Kaya mga kabarangay, pakiabangan po ninyo yan. Pero for now, nais lang po natin magbigay ng onting pa-shoutout muna at mga pagbati, Kags Butch. Unahin na po muna natin. Shoutout po kina Michael Ilagan Cabello, Stephen Mark Amtong,
Oliver Perez Tawat at Fiman, mga nagbibigay po ng info kay Kags Butch. Kaya hello po sa inyo at maraming salamat po. At syempre po, isang pagbati rin po kinakagawad Manny Completo, Willinson Lim, Kapitana Amy Paklibon, Jepoy Mangay, Kags Roberto Bautista, Kags Max Earl Baroba, kasama po sina Kags Magat at Kags Ed Chavez. Pagbati rin po kay Maris Tizon Ocampo. Lahat po sila ay mga barangay officials. Kayo po, Kags Butch. Yes, babatiin ko lang yung isang vlogger na taga-suporta natin at minsan nagkakausap, nagkakatulungan tungkol sa vlog, si Coiners Ring. Si Canal Sing na taga Pampanga, Pangasinan, Pampanga. Sorry. Nandito ako. Pero maraming salamat sa iyo, Coiners Ring, Canal Sing, sa iyong mga magagandang words na sinasabi sa aming programa. Kags Mani, meron ka bang babatiin? Yes. Kababalik lang, may Bati babatiin. ka Inunahan agad. ko na po yung sarili ko. Mati pa. Siyempre, ang ating pong kaibigan na kagawad from Barangay Merville. Belated happy birthday sa ating kaibigan po na si Kagawad Cholo Barreto. And of course, our deepest and sincerest condolences rin po sa pamilya Barreto. Not only that, syempre, Kags, batiin na rin natin ang ating pong kaibigan, ang owner po ng Sausawan Resto Bar. Yes. Happy birthday po sa owner po nito na si Tito Cox. Paring See you Cox. soon. Yes, opo. Ay, punta na tayo doon sa Sausawan, Cap. Kaya si Cap hindi nainom eh. Good boy talaga si Cap. Ay, good man. Okay lang po, maganda po ang scenery doon. Maganda Di ako naman ang umiinom, scenery. Magugustuhan di ni ako Cap. naninigarilyo. Tsaka very accommodating po ang mga staff ng Sausawan Yes. Resto Bar. Yan. Kaya kung mapapadaan po kayo sa Don Bosco, Sausawan na kung Don saan Bosco. barangay po ng ating kaibigan na si Kags Butch, yan po ang isa sa aming mga recommendation. Yes. Ikaw, Kap, baka meron ka pong Full plug pa eh, no? Anyways, shout out kay Kags Marie Formentera Ferrer. At, katabi ko pala siya. Sorry kasi nasanay ako na 3 lang kami, 2 kami, bisita. Anyways, batiin ko po, biro Ulit? lang po yun. Batiin ko naman po yung mga staff ni Pres Darwin Fernandez ng Liga ng Barangay, President po ng Mandaluyong. Binabati ko po yung sa kanyang mga staff, si Kuya Miro. SK pa lang po ako, kasama na po namin to, sila Ate Cecil, saka si Beng. Okay, binabati ko po kayong lahat na nandyan, plus condolence din sa dating head ng cultural cultural department ng City of Mandaluyong dahil tiga Barangay Namayan po siya, si Kuya Nor Arcangel. Yan po. Ayan po, maraming salamat, Kap. At lastly po, may mga nais lang din po tayong batiin na pinapanood po tayo ngayon sa YouTube channel po natin na mga mula po sa taga New Zealand, Auckland, USA, Saudi Arabia at Virginia, USA. Ayan po na. Pati sa Australia, I'm sorry Yes. singit ako. Opo. Sa Australia, sa Perth, Opo. Australia, pinanonood daw tayo. Nagiging international na tayo, SK. Napakalayo na po nung naaabot ng ating programa. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng tumututok sa Barangay Tayo. Ngayon naman po, for our first segment, Kags Butch, Kags Marie at Kap, meron lang po tayong ilang diskusyon at pag-explain sa ating mga taga-barangay ng kung ano po ang proseso ng ating 15-day mediation and 15-day conciliatory proceedings. Sino po muna ang gusto pong si magkomento? Cap kasi tatanungin ko, SK, no? Kasi meron kasing nag-comment sa social media or sa YouTube na regarding dito sa 15-day mediation tsaka 15-day conciliatory proceedings ng mga lupon. At it came to the attention of Cap Dondon na medyo inaccurate, hindi mo natin siya sabing maling-mali, pero inaccurate ang kanyang, abogado siya, pero alam mo naman ang abogado, di ba? Iba naman yung sa barangay. Kaya Cap, may nais kayong linawin tungkol din eh. Okay. Ano naman, actually, baka siguro nakat lang po yung kanyang video. Baka hindi po nakumpleto. So, iano ko na lang para at least makatulong din po doon sa kanyang sinasabi, madagdagan. Kasi nga, tandaan nyo, laging ang sa barangay tayo ay dapat yung sinasabi po namin ay based on Yes. based Legal. on legalities, based on the book, Factual. based on the rule of law.
At tapos may pinagbabasihang batas, yung katarungan pambarangay law. Okay, yung 15 days mediation, si Kapitan muna po yun. Kakausapin niya po yung dalawang tao o yung dalawa. Hindi pa pwede pong grupo, kailangan hindi po pwede juridical. Kailangan talagang yung tao versus tao, ganon. To simplify yung mga terminologies, tao versus tao, hindi pa pwedeng organisasyon. Hindi pa pwedeng, hindi pa pwedeng kumpanya ang kalaban o maglalaban tapos kayo magmi-mediate. Hindi pang katarungang pambarangay po yun. Anyways, at alam nyo na rin naman yun. 15 days po dun sa barangay, captain o punong barangay, then if hindi po nagkasundo, hindi po napagkasundo ng punong barangay, pupunta po sa pangkat. Okay. Pagkatapos magpunta may 15 days po siya. Ang contention po o ang kinulang ay sino magfa-file ng certificate to file action. Sino magpipirma? Hindi po ang barangay. Ang head nung pangkat na binuo ng punong barangay para dun sa conciliatory o conciliation proceedings. So, pero ang mamimili po nung yung member ng pangkat ay hindi po si kapitan. Si complainant saka si respondent. Yun po yung mamimili ang magpipili do sa lineup ika nga ng mga lupon tagapamayapa. Yun lang ang gusto ko ang magre-release, ang pipirma hindi po si Kap. Head ng pangkat. To make sure na tama po yung sinasabi ko, mayroon hong reviewer ang katarungan pambarangay law. Pwede nyo pong magbasihan para at least kung sa tingin nyo mali po yung sinasabi ko, at least may pinagbabasihan pa rin kayo. May binubuklat po kayong libro. Yun po. Kap, may nagpapatanong lang as a follow-up. Kasi pag nagpapadala ng summons ang barangay, paano daw kung 3 beses na napadalahan ng summon ang isang respondent at hindi naman daw nire-receive o ayaw niyang hawakan o kung ano man, basta ayaw niya, hindi niya pinapansin. Ano ba daw ang next na pwedeng gawin? At saka, pwede na ba daw mag-issue ng CFA o Certificate to File Action? Basta kailangan dumaan muna sa 15 days, saka 15 days. 15 days sa mediation, 15 days sa conciliation. Yun. Kahit wala yung respondent? Kahit wala yung respondent. Pero yung respondent, magkakaroon ng mape-penalize yun. Pwedeng ma-penalize. Like for example, bibigyan siya ng pagkakataon ni punong barangay, parang showcause, yung uso ngayon ng mga salita ngayon. So showcause siya, bakit hindi ka ma-attend, ayaw mo talagang i-receive to. Mapipilitang magbigay ang punong barangay ng yung ibabar siya to file any counterclaim o kaya doon sa korte. Or, ito mabigat, pwedeng mag-file ang punong barangay ng indirect contempt sa municipal or city court. Yun. So, pwede po yung gawin ng barangay captain. Thank you, Kap. May mga pagkakataon ba, Kap, na yung ating mga tanod, kasama yung mga lupon na bumababa dun sa area para sunduin yung mga concern dun sa klase ng siguro yung layman's term kaso. Tapos susunduin sila. Kasi may mga times na humihingi ng tulong kay kapitan na, Kap, ayaw kasi pumunti. So, may karapatan ba ang barangay na gawin yun? Okay. May kanya-kanyang style ang mga punong barangay Merong silent kasi may mga silent na kilos ang punong barangay o ang lupon na hindi nakasaad sa libro pero minsan ginagawa. Halimbawa, like for example, para manalo ka para isa to sa mga plus points ng LTIA, yung Lupon Tagapamayapa Initiative Awards. Yes. Minsan pag nagkabate, binibigyan ng halaman
yung dalawang partido na nag-away. So binibigyan yan, bati na kayo, peace. Meron naman din ganyang style. Pinupuntahan, sinasamahan ng tanod para both parties. Hindi pa pwedeng gagawin mo sa isa tapos hindi mo gagawin doon sa isa. Meron din mga ganyang style pero naka-silent yun. Hindi sinasabi yun. Pero kung ako kasi tatanungin, talagang purely invitation lamang eh. Invitation sa complainant, summon sa respondent. Okay. Ganon yun. Sa amin sa amin. So, iba-iba talaga yung Iba-iba, may approaches. mga iba-ibang approach. Yun. Basta ang importante, based on the katarungang pambarangay law, Yung doon kilos mo. nakapaloob, yung kilos mo. Yes. Ang galing ni Kags Marie. Nagtanong pa no? Ngayon lang dumating, nagtanong pa. Anyways. Pero para maging open din sa ating mga Tama kabarangay. naman, Kasi yun tama. yung usual na nangyayari eh. At least kahit pa paano, dagdag kaalaman lang din po sa ating mga kabarangay. Ayan, Tama. maraming salamat po, Kap. Isang segment pa tayo. Opo, at Kags Marie at Kags Butch. Pero bibitinin po muna natin ang ating po mga kabarangay dahil meron pa po tayong second segment kung saan pag-uusapan na nga po natin yung hinihintay po na balita ng ating mga kabarangay ang tungkol po sa mangyayari sa ating BSKE elections ngayong taon. Yun. Kaya po, abangan nyo po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa